Kap, kumusta kap ang pagmanihar tangon yan sa Barangay Igualdad sa ibong kan mga krisis na na-eksperyensyahan ta, paglangkaw kan mga barakalon, paglangkaw kan produktong petrolyo, kumusta kap ang pagmanihar? Naapektaran ba kita sa satuya pong mga nasasakupan sa Igualdad, kap? Ultimately, in the part of governing the barangay po, very affected po kita dahil most especially na ang lokal na gobyerno kang syudad kang Naga po ay nag-iimplementar na lang po ning apat na aldaw na pagtatrabaho sa loob po ning sarong simana, and which results to affects si basic services down to the barangay levels. Dahil kami po kaya 24/7 po baga kaya ang trabaho sa barangay, from Mondays to Sundays. Uga po kita ning calling na magtao po ning serbisyo ano man ang oras as in panahon. So with that implementing guidelines po na 4 days na lang sa City Hall na pagtatrabaho, it lessens the network from the barangay going to the city. So kumbaga po, dahil sa pagmahal kang mga krudo, kang oil, price hike, it delimits also po si resources na dapat na i-consume kan si barangay level. For instance, na may kinakaipuhan kitang dumanan, it delimits us po na dumanan siya instead of ipasipara na sana si ito, dahil si mas mga pinaka-importante na sana po ang dapat mas prioridad doon. And also po, bawal na din po kita magparagamit kan si mga bihikulo na may ihahatod lang kung si personal po may dudumanan. Kung minsan po sinda na po si espuerso ninda ang ginagamit po ninda ang personal na resources. Iyo po iyan ang mga limitations na na-experience siya kang barangay. More than that po, with the crisis po na na-experience kang kagabsan, dakula man po kaniyang epekto sa mga kabarangay ta. Dahil syempre, pag halang ko ang krudo, halang ko man ang barakalon. Also, ako naggasolina pa sana po ako nga ni. Ako man mismo po na namati ko na dapat si 150 to 175 full tank na si Sakuyang Honda Beat 125. Ano siya, inaabot na siyang 200 plus bago pa po siya full tank. Opo. Digdi, Kap, sa paglangkaw o pagsikad kang produktong petrolyo, kumusta man Kap ang reaksyon kang mga nasasakupan ta? Ano ang saindang agrangay, Kap? Okay. At although it's a national issue, I believe na dapat uguning action taken si barangay. With that, we are implementing po a save energy po na protocol sa barangay. We don't use aircon, only electric fan. We don't use much of the transportation which consumes oil. Iyo po iyan ang satong ginigipo. The reaction from the residents and of course frustrated. And ang hapot permino arin daw yan matatapos, and do arin po mabalik si normal na pagbuhay. Pero I believe based from the experience, even COVID, day nagaro yun mabalik sa dati kasi pataas din pataas yan. Ayan po ang nilook forward ko. I'm always on the bright side, but to neutralize lang si expectation, ang pagtubod to businessman girare po iyan. Businessman girare yan kang mga kapitalista. Kaya nangyayari po an bagay na iyan. Pero we're praying and we're hoping na may mga economist kita na makaka-provide sa tuya ng solutions from the national level down to the barangay level po. Okay, Kap. Ini Kap, mailihis ko ring dikit. Duman kita Kap sa sa mga ordinance na sa tuya pong tig pasa or tig apod ka ini tig implementar
Ano-ano kap ining mga ordinansa kap na siguro pinag-adalan ta, pasata, implementar ta para po sa barangay, para aram kan sa tuyang mga barahinan yung paraan tabay. Kap. Yes, maugma po kitang ipamareta na ugo po kitang lima hanggang anom na ordinansa na ipalaog po sa Sangguniang Panglungsod. Sa tabang po ini, kung konseho po kang barangay, ang inot po si Ordinance number 2025-004 or the Sustained Cleanliness of Canals and Drainage System. Ini po patungkol po ini duman sa pagmantinar po kan mga declogging programs para makaiwas po ng flooding, clog waterways, saka po itong paglako po kan manlain-lain na helang dahil sa ati po ang ati po nagpo-produce po siya ng mga helang para sa komunidad. Panduwa, iyo po ang Ordinance number 2025-005 or ito pong Noise Pollution Prevention for Barangay Igualdad. Ini po para magkaugit na ng regulation pag-abot po sa paggamit sa tamang oras kan video okay, any kind of amplified audio equipment. Dahil digdi po sa barangay na narisata na dakulon pong nagre-report ning 911 sa paggamit po nin video okay or karaoke dahil ang kadakla nagpapahingalo po sa manlain-lain na oras. Pantulo, iyo po ang Ordinance number 2025-007 or ang Kalat Bawal Ordinance. Ini po manunungod man ini sa proper waste disposal and environmental responsibility among po sa mga residentes na po sa Barangay Igualdad. Ang sunod po itong mandatory registration of borders or the Ordinance number 2025-008 wherein po si mga borders, mga tenants, itong bako pong mga lehitimong taga digdi sa Barangay Igualdad, kinakaipuhan po ninda na mag-coordinate po digdi sa barangay dahil there are cases and instances po na may mga hinahanap po sa itong mga personalidad na daita po masimbag dahil ang address ninda Igualdad na pero dai po sila nakalaag sa database kang Barangay Igualdad. And more than that, kapag may mga kalamidad po, kasali po dapat sila sa mga nataunan ng benepisyo. So kung mayo po sila sa database, ultimately, di po sila mabibilang. So iyan po talaga ang one goal kan barangay na maski dapat borders ka, dapat natataunan ka nin ayuda hali po sa gobyerno because nagduduman po si mga taxes ta, napapaduman si taxes ta, and our taxes is dapat ang nagbe-benefit ka to is si community. So if someone with wherever ka man hali, basta nakatinir ka sa sarong lugar na pinagtatrabahuhan mo, you deserve a basic service from the government or from the LGU or from the barangay local government unit. So digdi po sa Igualdad, iyan ang samuyang pigtutungkusan na pati si mga borders, nag-apartment, estudyante man yan or nagtatrabaho. Dapat sa oras ng kalamidad, asin sa mga normal na aldaw, natataunan po ng serbisyo. Para mataon sila ng serbisyo, they have to comply first before complain. Sabi nga ni Ken, comply first before complain. So, si mag-comply, iyo ang ibubugtakta sa mga sa serbisyon because they have this coordination na and they follow the ordinance na. And lastly po, ito pong pinagibuhan taning barangay ordinance, si Satuya pong official logo o Barangay Igualdad. Ever since Mayo po kaya ning logo si Barangay Igualdad dahil ang ordinance po kaya ini very important ini kasi ang logo is a representation of identity, si values and integrity po kan paggogobyerno sa loob ng barangay. So those were the approved ordinances po sa Sangguniang Panglungsod po. Syempre sa tabang po yan kan mga pag-iriba ko sa konseho. Ini kap mga ordinance na ano ta po, ngunyan kap inuutob na siya sa satuyang mga barangay, mga constituentes. Yes po, especially the stray dog ordinance, dahil ko palang po nasabi, bago pa po ining mga ordinansang ini, ugwa na po kitang naipasar pang mga inot na ordinansa. And one of those is itong pagtao po ng resolutions manunungod po sa mga udo po sa dalan
or itong mga stray dog ordinance. Iyan po, based sa data, that is the number one problem sa Barangay Igualdad. So we're making sure na si ma-address po si issue sa paagi po kan pagkakaigwa po ng polisiya. So it is happening from the moment nangyayari na po si stray dog ordinance, and as well as si mga manlain-lain pa man pong ordinansa, it is happening na din po sa Barangay Igualdad. Sa pagkakataon ni Kap, balik ko ulit kay Bombo Kim ang paghahapot kasi kasubago medyo na ano lang sa silinya. Sige, balik ko kay Bombo Kim Kap ang paghahapot. Bombo Kim. And kaba, Diyos marahay na pag-audo po, Bombo Kim Ramos po, girari ini. So, para sa kuman lang po mga date na kahaputan. So, siguro po, not ay what inspired our barangay or through the help of our council na kumbaga makapagpasar ni arog ka ini nga kadakol na ordinansa in a span of siguro few days or mga perang sessions lang ang kaipuhan ka ini? Actually po, si motivation or si inspiration kan si konseho is the active engagement and participation ng residents. Those ideas came from the residents. So, since kami po sa konseho, ang ikasyam na sangguniang council kang Barangay Igualdad is most of us is first-timers from our own titles. Example ako, first time kong maging kapitan, first-termer kong kapitan, and so too, the Barangay Kagawads are first-timers also. Kumbaga, yaon po kami sa level of learning the process, and as well as itong hunger po na makapagtao po kan si mga hinahanap kan panahon na mga programa. Learning the fact na ang trabaho kang barangay council is to pass policies and legislations. So legislative body siya. Dapat ma-address mo na si concerns kang mga residente sa paagi po kang policy making. And the policy making begins with the barangay council. And it is being implemented by the punong barangay. Number two, what keeps us inspired also is dahil kami mismo po bilang barangay officials and residents, nai-experience mi si Udok kang ayam. Pag nauli kami ng Banggi, nai-experience mi na may nagbabatok ng ido, dahil kami makaagi. So si safety and security. So iyan po ang nai-inspire. And of course, si mga basura, si rebook, si regulation patungkol po sa noise pollution. So whether barangay official ka or normal na residente ka, we always experience that problem. And I hope since kami ang nakatukaw, we are the instrument po na kibuhon si dapat na trabaho. And that keeps us going po na magtrabaho. Mm-hmm. Yan, Kap, siguro last question na lang po bago kita magdiretso sa mga natatandang kahaputan ni Bombo Care ay ano po sa iling nindo so bagay unique na mga lakdang sa mga pinasan nindo na ordinance na siguro iba po sa mga barangay digdiyo sa syudad ni Naga? I believe po na si mga inaipasarming mga barangay ordinances is not unique at all. But what makes it more different is mas efficient siya. Kasi locally siya or barangay-based ordinance po siya. Not just following the protocol from the national and the local or from the city ordinances. Yan po ang pagkakaiba na kung may ordinansa ang syudad, it should be the city that is the implementing body. Pero pag sa barangay level man po na ipapasaraan mga barangay, mismong si barangay may disposition na maghiro. So it is not as different as we see. Pero kapag ang barangay ang naghihiro, it is more efficient than ever. So iyan po ang nahihiling ta na nagtatrabaho ang sarong barangay kung ang mga programang tig-i-implementar mismo sa laog kang barangay is ugwaning guidelines, ugwang legal basis na mismong barangay council ang naghaman. So very important na as a residents kita, aaramon ta na kung ang barangay ba na nagsasagibo nin a curfew for minors, nagpo-foot patrolling, may sa diribang ordinansa, or baka si ordinansa man giraray kang syudad ang ginagamit ninda or ginagamit ta. So iyan po ang background kung taano po tig-formalize ta si mga ordinansang ito. Pero nangyayari na po siya ever since nangyayari na itong mga programang ito. It's just that we need to formalize, we need to regulate, and we need to act
sa ordinances po na kinakaipuan sa sarong barangay. Dahil kukulangon na kita sa oras, siguro Kap, Yeah, maipako ako sige na lang lang. ang sa indong Bitin sana, no? mensahe sa mga residente kang Igualdad and maybe sa mga pagtarain kung igwa kitang mga mensahe din sa inda para siguro papangarugan sa tuyang liderato. Sige po, Kap, itao ko po ang linya. Sa paagi po kang sa Basta Radyo Bombo, the number one and the most trusted source of news po and information sa Bicolandia, as in sa buong Pilipinas. Sa kuya pong pagpaabot po nin mensahe nin pong mensahe ning pagpaabot po nin pagpapasalamat po sa oportunidad na ako po sa indong piglaag po digdi sa indong programa, as in ang katuninungan, kasiglahan, as in kaayusan manlugod po ay magdanay po sa Satuyang Gabos. By the way po, ayaw po kami ngunyan sa proseso kang LTIA or Lupong Tagapamayapa Incentive Awards. Gusto ko lang po na ihagadon po na mag-abot po ang oras na magkaugba po kitang tie-up partnership together with the Bombo sa Basta Radio Bombo ning makapag-discuss po kami kang importansya kang lupon process or ano po ang proseso kan pag-aayos ng mga conflict or mga summon. Gusto mi pong maging partner po ang Bombo Radio. Iyan man lang po ang sakong mensahe dahil dakol naman po ako sa indong naisabi. Bukas lang po ang satuyang barangay sa anuman pong kahagadan po nindo na kasimbagan, serbisyo or impormasyon dahil true governance has transparency and accountability. And iyan po ang wino-workout ta as a young leader na magampanan ta po as in po kita kakanon kang sistema.